Kumusta kayong lahat? Maligayang pagdating sa Watch PH Fun Thing. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa sabang sa kaka. Naniniwala ako na narinig ng lahat ang tungkol sa pagsasabang, tama. Kung hindi, maaari mong panoorin ang aking nakaraang video. Ang mga roosters ay panlaban sa likas na katangian, kaya ginamit ito ng mga sinaunang tao bilang isang uri ng kompetisyon sa libangan. Kaya paano nagmula ang sabang sa kaka? Sa Pilipinas, ipinagbabawal ang online sabang dahil nakakaapekto ito sa moralidad sa lipunan at nagdaragdag ng mga kaso ng krimen. Ngunit para sa isang bansa kung saan ang lahat ay maaaring pumusta, posible pa ring mag-imbento ng mga nilalang na nakikipaglaban sa bawat isa. Sa pamamagitan ng webcast, maaari ka pa ring maglagay ng pusta. Kaya, ang pinakabagong online na gladiatorial na nilalang ay isang gagamba. Gayunpaman, ang anumang bagay na nagsasangkot sa pagtaya ay labag sa batas. Ang sabang sa kaka, o kaka derbies, ay isang esport na kinasasangkutan ng mga gagamba na nangyayari sa ibang anyo sa maraming bahagi ng mundo. Kabilang sa mga ito ay ang Pilipinas, Japan, Singapore at Malaysia. Ang sabang sa kaka ay isang tanyag na esport sa dugo sa mga bata sa kanayunan sa Pilipinas, lalo na sa rehiyon ng Bisaya. Ang mga gagamba ay maaaring mabili o mahuli ng kanilang sarili. Ang mga gagamba ay karaniwang nakulong sa mga puno at bushes sa maagang umaga o takip silim kapag ang gagamba ay lumabas upang iikot ang web nito. Sa pagitan ng pagkuha o labanan, ang gagamba ay nagpapatatag sa isang ginamit na matchbox. Ang mga matchbox na ito ay madalas na may magkakahiwalay na silid upang hawakan ang maraming mga gagamba. Ang mga silid na ito ay karaniwang gawa sa itinapon na carton o isang solong piraso ng dahon ng nyog na maraming beses na baluktot sa loob ng isang matchbox. Dadalhin mo ito kapag kailangan mo. Kaya paano ba ang pakikipaglaban ng mga gagamba? Karamihan sa mga laban sa gagamba ay ginagawa sa midrib ng isang pinatuyong dahon ng nyog. Ang mga gagamba ay inilagay sa magkabilaang dulo at hinihikayat na lumapit ang bawat isa at maglaban. Ang mga stick ay sapat na manipis upang matiyak na ang mga gagamba ay magtungo sa gitna at maglaban. Ang paghawak nito sa pamamagitan ng isang tao ay nagsisiguro na ang gagamba ay hindi makakatakas sa pamamagitan ng halili na paglipat mula sa isang dulo patungo sa isa pa. Ang dalawang panig ay sasang-ayon sa mga patakaran bago ang laro. Karaniwan ang isang labanan ay hanggang sa kamatayan at magtatapos na ang isang gagamba ay mayroong kagat, na paralisa at mabilis na nakabalot sa sutla. O kung ang isang gagamba ay bumagsak sa isang stick, ang laro ay tapos na. Minsan, ang isang tao na may isang stick ay maaaring kailanganin upang mabilis na mamagitan sa isang hindi nakamamatay na labanan. Upang maiwasan ang panalong gagamba mula sa pagkain ang natalong gagamba. Ito ay tinatawag na isang opisyal na kompetisyon, na tinatawag na kaka derbies. Ito ay nilalaro sa isang arena na binubuo ng dalawang pole na konektado sa pamamagitan ng isang masikip na lubid. Nasa ibaba ang isang tagapuno, karaniwang polystyrene foam. Upang matiyak na ang gagamba ay hindi masugatan kapag bumagsak ito. Mayroong maraming ibang mga uri ng mga gagamba. Ang mga gagamba na angkop para sa labanan ng gagamba ay halos lahat ng mga adult female orb spider mula sa genus Neoscona. Ang mga gagamba mula sa genus na ito ay kilala rin bilang damang o kaka. Ang pinakakaraniwang ginagamit na species ay Neoscona punctigera. Ang iba pang mga species na ginamit ay kinabibilangan ng Neoscona aldine, Neoscona ampoyae, Neoscona facandoy, Neoscona lipana, Neoscona maraoi, Neoscona nautica, Neoscona romfi, Neoscona sheriae, Neoscona deisihi, Neoscona vigilans. Ang babaeng orb spider ng genus Neoscona ay karaniwang ginagamit sa Pilipinas. Ang mga babaeng spider ng genus Arjope ay ginagamit sa Japan. Mayroon ding taunang kompetisyon sa sabang sa kaka sa Japan na tinatawag na Kumogasen. Gaganapin sa Kajiki, Kagoshima, Japan. Ang mga lalaki ng genus na Tiania bamoensis ay ginagamit sa Singapore at Malaysia. Ang mga lalaki ay nakikipaglaban lamang para sa pangingibabaw. Karaniwan ang mga natalo ay tumakas, kahit na kung minsan ay nawalan sila ng isang binti sa laban. Kapag ang natalo ay hindi makatakas ng mabilis o makakuha ng tulong mula sa isang tagapangasiwa ng tao, papatayin ng babaeng gagamba ang kalaban. Ang video na ito ay hanggang dito na lamang. Kung gusto mo ang aking video, maligayang pagdating upang mag-subscribe sa aking channel at i-on ang maliit na bell.